natin, kakaunti nanonood eh. Kaya ang 30,000, breakthrough na yon. So isipin ninyo na 30,000 ang manonood sa inyong sayaw at sa inyong awit. Wow, wow. So aawit kayo sa October 1, 500 lang makikita nyo sa inyong harap, 500 katao. Pero sa likod ng mga camera ay merong 30,000. Sa akin lang yon. Kayo pa, may tigli-5 pa kayong viewers. O di... Kung 100 kayo, tigli-5, di 500 din yun. Sayang din. Nanlait pa yan, ha? Hindi, tigpa 500 naman ang views. Bumawi pa. Meron din mga 1,000 dyan. Conforme kung ano ipapalabas mo. Kung maybe this time, mga 30,000. No? Praise God. So, medyo kulang yung ating slots. Kaya ina-announce natin na first come, first serve po, no? First pay, first registered. Kasi yung 500 kasama pa yung ating 60 to 70 na mga bisita na darating. So bawas na yun, 430 na lang. Eh, ang nalaman ko, 450 nga lang ang inaalaw sa atin. Hindi daw tayo pwedeng umabot ng 500. So nabawasan pa. Kaya huwag po kayo pupunta doon na doon kayo magsesettle ng payment. Baka wala na kayong slot kahit naka-gown pa kayo. Ay doon po kayo sa McDo pupunta pagka Amen? So kung ako sa inyo, ay mag-withdraw na ako ng 300, bayaran ko na kagad yan. At kung lalabas po ako. Okay, let us pray. God in heaven, pinapanalangin namin itong another parable na aming pag-uusapan. We pray for blessings. We pray for divine understanding, Panginoon. I-bless mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Naalala niyo yung topic natin last Saturday, the parable of the yeast. Yung, ano ba yung yeast uli? Lebadura. Yung pampalsa, levadura. So yung iba nag-research siguro, talagang ang 1 pound ay 3 to 5 grams ng yeast ang kakailanganin para mapaalsa niya ang buong dough. So natapos kahapon yung series na yon, pero tayo ay mag-aaral ng another parable. Ano po ang nandyan? Parable of the lamp. The parable of the lamp, ang talinghaga ng ilaw o ng lampara. So magandang umaga ulit sa ating lahat, beloved church family. At kagalakan po natin na tayo ay sama-sama, no? Sa ganitong araw ng ating day off para i-explore ang profound insight ng parable of the lamp. Itong parable na ito ay shared by Jesus Himself. Kaya nga very safe tayo pag pinag-aaralan ng parable o parables dahil ito ay mga turo mismo na ang Panginoong Jesus ang nagsabi. Kaya hindi si Pablo, hindi ko naman sinasabi na pag si Pablo nagturo, medyo alanganin nagturo. Hindi po. Magaganda din. Pero, very safe ka kasi ang Panginoong Jesus ang nagturo ng parable. So, this parable shared by Jesus ay tumutukoy sa essence, sa kahalagahan ng ating pagiging witness. Yung pagiging saksi, di ba? Kasi tayo ay sama-samang nagiging saksi. Alam niyo na kagad, ha? So mahalaga na tayo ay isang importanteng saksi. Ngayon, ang dami pong mga kaso-kaso, no? Yes. Ang daming kaso ang sinampa sa isang tao. Ang daming hinuhuli ngayon, ang daming mga inaaresto ngayon, may kanya-kanyang kaso. At may mga lumalabas na mga
nag-accuse pa doon sa mga nabigyan na ng kaso. Pero sabi nga, maniniwala lang tayo sa lahat kapag merong saksi. Talagang mabilis, no? At least 2 saksi. Sabi po sa Bible, kapag merong 2 witnesses na magpapatunay sa isang bagay, ito ay kapanipaniwala. Di ba? Ang dami natin, 2 saksi lang naman pala kailangan eh. Di ba? Ilan ang mga saksi na nandito? Ilan ang mga witnesses na nandito? Na magpapatunay na may nangyaring pagbabago sa buhay natin dahil sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Amen! Hindi ba pwedeng pakinggan ang isang asunto kung ang witnesses ay mahigit 50? Sa araw na yun, magde-declare na yung judge agad. Ang nasasakdal ay guilty. Ganun ka agad. Sa dami ba naman ng mga Saksi! okay, alam nyo na agad, no? Sa dami ba naman ng mga saksi, di ba? Iba-iba pinanggalingan. Halimbawa, saksi, ano ba yung saksi? Patotoo. Ganun na nga lang, huwag na nga lang yung saksi. Baka mapunta pa kayo sa ibang ibig sabihin ng saksi. May 2 nagpatotoo. Halimbawa, kami ni Nanay Ju. Baka sabihin nyo, ay, hindi totoo yan. Kaya iisa ang kanilang testimony kasi mag-asawa yan. Di ba? Yes. Paano mo pasisinungalingan ang testimony ng 50 katao na iba-iba ang pinanggalingan, na iba-ibang panahon ang pagkakilala sa Panginoon, at iba't ibang mga experiences, ang iba't ibang mga karanasan ang na-encounter natin. So talagang very heavy, ika nga, yung ating testimony, yung ating witness. Amen? Amen! At yung witness natin na yon ay may liwanag na dala, may katotohanan na dala. Kasi meron din namang nagwi-witness na false witness, Yes. na kasinungalingan yung kanyang patutuo. Pero ang ating patutuo ay hindi kasinungalingan. Dahil nakikita na yung ating mensahe ay kahit pagbalik-balik na rin pa tayo, totoo sa buhay natin. Paano mo pasisinungalingan kung ako ang magpatotoo sa pagbabagong nangyari sa buhay ko? Kung tatanungin mo ang lahat ng nakakilala sa akin, sasabihin lahat nila, oo, talagang may nangyari sa taong yan. Ganon din sa inyo. Sa dating mga marites, halimbawa, hindi ko naman sinabing kayong lahat yun, no? Sasaktan naman kayo kaagad. Ako ba yung humingi ng paumanhin? Pero, kilala kayo ng mga kapatid nyo, kapitbahay nyo, magulang nyo, pamilya nyo, kaibigan ninyo. Ang daming nakakilala sa atin. Amen. Na pag tinanong natin, talaga bang may nagbago sa taong yan? Ay iisa ang kanilang lengguwahe. Sasabihin nila, ay ang laki ng nagbago niyan. Grabe. Yan ay palamuran nung araw. Parang gano'n, no? Yan ay sinungaling nung araw. Ganyan. Yan ay papanlait nung araw. Yan ay chismosa nung araw. Daming sasabihin nila. Parang nagagalit naman na kayo, no? Pero, iba, may nangyari sa kanya. Hindi na siya ganyan ngayon. Yan. So, may mga patutuo na tayo ang magsasabi. Yung we claim na may nangyari sa buhay natin. Pero may mga patutuo na ibang magsasabi para sa atin. Tama? Kasi pag ang patutuo natin ay galing sa atin, sasabihin nila, ay self-serving yan. Kasi syempre, nagmamalinis yan. Di ba? Ang tao talaga hindi mo makumbinsi. Pero kapag may mga taong magsasabi, hindi, totoo yun. Ako ang isang... Parang hindi naman na kayo alerta ngayon. Ha? Huwag na. That we are called to be in a world that often feel dark
and chaotic. Ang gulo ng mundo ngayon. Kaya sabi po sa opening natin, sa Luke 8, 16, and 17. Meron ba dito? Okay. Kasi wala akong monitor eh. Kayo na lang magsasabi. Basahin po natin. No one lights a lamp and hides it in a jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand so that those who come in can see the light. For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Naku, lagot, no? Oh. Ano po ang sabi niya? Walang taong nagsisindi ng ilawan at itatago sa isang sisidlan o ilalagay sa ilalim ng kama. Sa halip, inilalagay ito sa isang patungan upang ang mga pumapasok ay makakita ng liwanag. Kayo ba pag nagsindi ng ilaw, inabot nyo ba yung among panahon na ilaw pa tayo, wala pa tayong... Amen. Hindi pa nga tapos eh. Advance naman kayo magsagot. Nung wala pa tayong kurente. Wala pa tayong kuryente ng araw, inabot ko po yan. Inabot nyo din? Yes! Kawawa naman tayo ng araw. Pero siguro, konting panahon na lang. Tama? Oh, naabutan ko yung talagang, kaya nung araw, sinasabi nila yung isang studios ay nagsusunog ng kilay. Wala na, hindi na ginagamit yung idiomatic expression na yan. Ng talino niya, talaga nagsusunog ng kilay. Wala na, kasi nung araw, nandito yung lampara, at sa sobrang pag-araw, inaabot na nakapoy yung kilay. Kaya naamoy na lang, parang may amoy sumunog. Yung pala yung kilay na inabot, no? Kaya pagpunta sa eskwela, pingas yung, kumbaga, 1.5 na lang yung kilay. Kasi kinain ng apoy. Ganun nun. Yung araw, ginagamit yan. Ngayon, wala nang gumagamit yan kasi wala naman nang nag-aaral ng gamit, lampara. Yes. Diba? Ilaw na, lampshade na ngayon. Wow. O, paano masusunog ang kilay mo kung lampshade? Kaya ngayon, nagbubunot na lang ng Kilay. kilay. Wala nang nagsusunog na kilay.